Nang dahil sa matinding kahirapan na kinaharap ng pamilya ni Marlene Omiansaban, nagpasya siyang makipagsapalaran sa Maynila para mamasukan bilang isang katulong. Dahil sa matinding awang nararamdaman niya sa pagtatrabaho ng kanyang magulang sa niyugan at pagkukupras, hindi magawang tiisin ni Marlene na makitang nahihirapan ang mga ito, lalo na ang kanyang tatlong nakakabatang kapatid. High school lamang ang natapos ni Marlene, kaya tanging pagkakatulong lamang ang maaari niyang mapasukang trabaho. Bitbit ang kanyang kaunting lumang damit at ilang kagamitan. Nagtungo si Marlene sa Maynila at nagpaalam sa kanyang ina at ama. Dahil roon lamang siya maaring kumita ng malaki na makakatulong sa pangtustos nila sa araw-araw na pamumuhay. Kahit labag sa kanyang kalooban na umalis, ay hinakbang niya ang kanyang mga paa palayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Tagaktak ang pawis at hindi magkamayaw sa pagluha ang dalaga, kung kaya't mabilis siyang tumalikod sa kanyang ama't ina saka sumakay ng bus papuntang Maynila. Tanging dikipad niya lamang na cellphone ang kanyang dala bilang komunikasyon niya sa kanyang mga magulang. Hindi niya mapigilang umiyak habang yakap-yakap ang kanyang backpack. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating agad siya sa gate ng Bachelor Village kung saan natanggap ang kanyang ini-email na resume. Namamangha siyang bumaba sa tricycle na kanyang inarkila at bumungad sa kanya ang napakalaking gate nito. Sinalubong siya ng masungit na gwardya at tinanong kung saan siya papunta. Tiningnan siya nito na may nanguhusgang tingin. Napalunok si Marlene ng kanyang laway sa labis na kaba. Sinabi niyang sa mansyon ni Sir Kian Montemayor siya mamasukan bilang katulong at pinakita niya ang reply ng sekretary nito sa Gmail. Pinagbuksan naman siya ng security guard matapos ituro sa kanya ang direksyon ng pupuntahan na mansyon. Lalong namawis ang kamay at talampakan ni Marlene sa tindi ng init at kahabaan ng kalsada papunta sa lokasyon ng mansyon. Nasa dulo pa naman iyon. Panay ang reklamo niya sa gitna ng kainitan hanggang sa makarating siya sa mansyon ng mga Montemayor. Laking gulat niya nang makita kung gaano ito kalaki. 2 ektarya ang lawak noon at ubod ng laki ng modern European mansion sa kanyang harapan. Ilang beses siyang napalunok at nagpunas ng pawis gamit ang luma niyang panyo. Sinalubong siya ng mayordoma ng mansyon sa gate pa lang at agad siyang pinapasok. Kinausap siya nito tungkol sa magiging trabaho niya at sa mga dapat niyang gawin. Mariin siyang pinagbilinan nito sa mga hindi niya dapat gawin. Sinabi ng matandang mayordoma na bawal siyang magtungo sa silid ng kanyang among si Kian Montemayor. Huwag na huwag niyang gagalawin ang mga kagamitan nito kung ayaw niyang pag-initan siya ng kanilang amo at patalsikin siya sa trabaho. Sinabi rin nito ang sasahurin niya ay nagkakahalaga ng 20,000 monthly kahit nakatulong lamang siya. Ganon kalagante ang kanilang amo. Tinandaan niya ang mga iyon sa takot niyang magkamali at mapalayas. Malaki ang kanyang pangangailangan kung kaya't handa siyang magtiis at magsakripisyo alang-alang sa kanyang pamilya sa probensya. Nagsimula siyang magtrabaho kinabukasan. Naglinis siya ng bahay at nagdilig ng halaman. Bukod roon, siya rin ang nakatuka sa paglalaban ng mga basahan, kurtina at ilang mga pinagamitan ng kanyang amo. Siya rin ang naglalakad ng pagtatapon ng basura at pagbabayad ng bil ng kuryente at tubig. Ganon ang trabaho niya sa araw-araw. Kahit na mahirap at nakakapagod, nagtiyaga si Marlene na magtrabaho bilang isang katulong. Ilang araw niyang hindi nakikita ang kanyang amo, kaya malaya siyang nakakapaglinis at nakakagalaw sa loob ng malaking mansyon. Ang ordinaryong araw niya ay nagbago makalipas ang 3 araw nang dumating ang gwapo niyang amo. Halos malaglag ang panga at panty ni Marlene nang makita kung gaano kakisig si Kian Montemayor. Napakaganda ng mata nitong itim na itim, makapal na kilay, matangos na ilong, mamumulang labi at raw facial features. Dominante ang datingan nito at nakaka-intimidate pagharap na. Nang salubungin nila ito ay sa kanya agad dumako ang tingin ng lalaki at nahihiya siyang yumuko. Sinabi ng mayordoma ang kanyang pangalan at sinabing bago lamang siyang pasok bilang isang katulong. Tumango ang amo nila at dumiretso sa loob ng mansyon. Sa inaaraw-araw na pagkikita nila at pagkakasalubong, labis ang kabang nararamdaman ni Marlene, lalo na nang harangin siya nito at sinabing bakit siya pumasok sa bakanting silid. Sinabi ni Marlene
na naglinis siya roon dahil magulo ang mga gamit na nakalagay sa loob. Nagalit sa kanya ang kanyang amo at sinigawan siya nito sa pagiging pakialamera niya. Kahindik-hindik na bulyaw ang natanggap niya rito. Kaya naluha siya sa sobrang sama ng loob. Pero agad niya iyong pinunasan. Ayaw niyang makita nitong madali siyang umiyak. Kaya naman tinanggap na lang niya ang kanyang pagkakamali at hindi na nangatwiran pa. Hindi naman kasi sinabi sa kanya ng mayordoma na restricted area ang katabing silid noon. Kaya hindi na lang siya sumagot matapos niyang humingi ng paumanhin. Nanalangin siyang huwag nitong tanggalin sa trabaho dahil malaki ang pangangailangan ng kanilang pamilya dahil sa kanya lamang umaasa ang kanyang mga magulang. Labis ang kabang naramdaman niya at takot sa maaaring mangyari. Paniguradong pag-iinitan siya nito. Kaya nang umalis ang amo niya ay agad siyang nagtungo sa mayordoma at itinanong ang dapat niyang gawin. Sinabi naman sa kanya ng mayordoma at humingi ito ng pasensya dahil hindi niya nabanggit ang tungkol sa sagradong silid na iyon. At kahit bawal, sinabi niyang pagmamayari iyon ng dating asawa ng kanyang amo na si Colleen Imperial, isang sikat na modelo sa Amerika. Hiwalay na sila at may iba ng asawa ang babae. Nakaramdam ng simpatsya si Marlene sa kanyang narinig. Hindi niya lubos sa kalain na may madilim na nakaraan ng kanyang masungit at ruthless na amo. Kaya pala sumobra ang sungit nito at tila laging aburido. Ngayon ay inintindi na lang niya ang sitwasyon at minabuting sundin ito at mag-ingat sa kanyang ikinikilos. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging masunurin, hindi na siya muling nagkamali at napansin iyon ng kanyang amo. Habang tumatagal, nagbabago ang tingin ni Kian kay Marlene. Mas nagugustuhan na niya ang pagiging clumsy nito at pagiging probinsyana ang dating sa kagalawan. Kung minsan ay nagagawa siyang patawanin ng dalaga at nagagawa rin nitong pabilisan ang tibok ng puso niya sa kalampahan. Madalas madulas ang dalaga sa tiles sa harap ng mansyon at ilang beses na rin niyang sinalo ito. May oras siyang nahuhulog ito sa hagdan sa pagiging lutang at nauuntog sa kantuhan ng mansyon. Napapailing na lang siya sa pagiging ulaga ng dalaga. Katangi-tangi itong ganun. Kaya kung minsan ay napapagalitan niya rin ito dahil sa pagiging lampa. Masungit na talaga siya noon pa man. Pero hindi niya akalaing may isusungit pa siya sa pag-aalala sa tuwing napapahamak ang babae. Masayahin at palatawa ito. Bagay na nagustuhan niya sa dalaga. Simula nang mapadpad ito sa kanyang mansyon ay sumigla ang paligid. Nabuhayan ng loob ang mga kasama niya sa mansyon. Mas naging masigla at masaya ang lahat. Bagay na aminin niya man o hindi ay labis niyang ikinatutuwa. Ang dating madilim niyang mundo ay nagliwanag at ang buhay niyang nawala ng kulay ay tuluyan ang nagbago at naging buhay na buhay. Kahit alam niyang mahirap ang trabaho nito sa pagiging katulong, alam niyang hindi niya kailanman narinig itong magreklamo. Sa tuwing pahihirapan niya ito ay hindi naman ito nagagalit o nagdadabog. Napakahaba ng pasensya ng dalaga kahit pa sobrang sama ng ugali at trato niya rito para subukin kung hanggang saan ito makakayanan ang kanyang pagiging antipatiko. Aminado siyang nasisiyahan siya sa tuwing nahihirapan ito at napapansin siya. Pero may parte sa puso niyang naiinis dahil parang walang epekto ang kagwapuhan at ganda ng kanyang pangangatawan sa harapan ng dalaga. Hindi niya alam kung manhid ba ito o tomboy at walang hilig sa katulad niyang gwapo na mayaman pa. Ilang beses na rin niyang ipinapakita rito ang kanyang pagka-interes sa dalaga. Sino ba namang hindi magkaka-interes sa probinsyanang ubod ng ganda para itong diyosa kahit hindi na maglagay ng makeup? Napaka-sexy rin ito na halatang halata dahil sa suot niyang uniforme ng mga katulong. May maganda itong alon-alon na itim na buhok na may halong brown, manipis na kilay, mahabang pilik mata, brown na kulay ng mata, matangos at maliit na ilong, saka manipis na pink na labi. Hindi na kailangan ang dalagang maglagay ng lipstick o palamuti. Kusang lumilitaw ang ganda nito. May pagkalampa lang talaga ang palpak kung minsan, pero overall ay walang masasabing di maganda. Sa lahat ng naging katulong nila, si Marlene lamang ang hindi tinatabla ng kanyang charms. Halos magkandara pa kasi ang mga babaeng katulong sa kanya, kaya nga niya pinaalis ang mga ito. Dahil ang iba ay gumagawa ng kahalayan
at ibig na siyang saluhan sa kama. Ayaw niya naman sa mga ito dahil halatang yaman lang ang habol sa kanya. Hinding-hindi na siya papasukin ang kahit na sino sa kanyang puso kung iiputan lamang siya at ipagpapalit. Ayaw na niyang maranasan ang pait na naranasan niya sa kanyang dating asawa. Minahal niya iyon ng husto at walang karibal. Hindi niya akalaing magagawa nitong magpabuntis sa iba habang mag-asawa pa sila. Hinayaan niya itong magmodelo at sinuportahan sa lahat ng gusto. Maging sa mga luho nito ay walang humpay niyang ibinigay kahit maubos pa ang yamang meron siya. Subalit hindi nagawang makontento ni Colleen. Bagay na labis na kapagpasakit sa kanyang kalooban. Palagi niyang tinatanong ang kanyang sarili kung anong problema sa kanya. Gugustuhin man niyang kasuhan ang dalawa pero pinili na lang niyang palayain ito dahil sa labis na pagmamahal niya sa babae. Sobrang tagal na panahon na rin ang nakalipas pero naalala niya kung paano niya nahuling nakapatong ang dalawa sa mismong silid nila. Iyon ang bakanting silid na katabi ng kanyang kwarto. Hindi niya matanggap iyon kaya binugbog niya ang lalaki. Pero nagmakaawa sa kanya ang dati niyang asawa na huwag itong bugbugin ng todo dahil nagdadalang tao na siya. Akala niya ay sa kanya ang bata pero inamin rin ito na hindi siya ang ama. Labis ang hinagbis na naramdaman niya sa mga oras na yon. Hindi niya matanggap na nagawa siyang pagtaksilan, nagawa pa nitong magdalang tao sa ibang lalaki. Nawalan siya ng self-confidence ng mga oras na yon. Nanalamig siya nang umalis sa silid at dumiretso sa pinakamalapit na bar para mag-inom. Nagpakalangwa siya sa alak hanggang sa doon na siya matulog. Ginising na lang siya kinabukasan ng kaibigan niyang si Alpha. Pagkaari ng kanyang kaibigan ang bar kaya hindi siya pinauwi ng bouncer. Tumagal ng buwan hanggang sa maging taon na. Nagpakalugmok siya sa alak at kalungkutan. Sa pait at sakit na dulot ng babaeng una niyang minahal, ginawa niya ang lahat para rito. Kaya nga niya ito inalok ng kasal. Hindi lang ganda ang habol niya kundi tunay na pag-ibig. Subalit ipinagkait iyon sa kanya. Pakiramdam niya ay wala na nagmamahal sa kanya ng totoo. Habang buhay na lang siyang mag-isa at walang makakatagal sa ugaling meron siya. Kung noon nga na matino siya, nagawa siyang lukuhin. Ngayon pa kayang sobrang sama niya? Tumatak na sa isip niya ang mga iyon, kaya hindi na niya binuksan ang kanyang puso para umibig. Hanggang sa lumating si Marlene, kakaiba ang epekto nito sa kanya. Hindi niya alam kung ginayuma ba siya nito o sadyang malakas lang ang apil nito at naakit siya kahit wala namang ginagawa ang dalaga. Kung ano-ano ng pantasya ang pumapasok sa kanyang isipan. Kaya dinadaan niya sa pagiging masungit ang lahat. Ayaw niyang mahalata nito na nababaliw siya sa dalaga. May mga oras at araw na gusto niya itong balikan pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang magkaroon ng problema at layuan siya nito. Kaya sa mga pasimpleng pang-aasar niya inadaan ang kanyang lihim na pagtingin. Aminado siyang nagkagusto na siya rito. Lahat ng imperfections ni Marlene ay unti-unting pumapasok sa kanyang sistema. Nakaramdam na siya ng kakaiba sa tibok ng kanyang puso sa tuwing nasa malapit ito. Gustong-gusto niya ring nagsasalita ito. Tila musika sa kanyang pandinig kapag nagsalita ang dalaga. Napakalambing kasi ng boses nito kahit normal na niya itong pananalita. Hanggang sa dumating si Claude Montenegro, ang kanyang pinsan na malakas ang karakas at saltik. Masyado itong babaero at agad nitong napansin si Marlene. Hindi nakatiis ang lalaki na nagpakilala rito at simulang pormahan. Nakaramdam siya ng matinding selos at paggabana sa galawan ng kanyang pinsan. Panay ang kontra niya rito at pagsabi kay Marlene na huwag siyang magpapaniwala sa lalaki dahil puro kasinungalingan lamang ang sinasabi nito. Likas na mayabang at babaero ang pinsan niya. Hindi na alintana ni Kian na nagiging mapanirang tao na siya. Dahil sa matinding kagustuhan sa babae, kaya lang natuturpe siyang umamin rito. Idagdag pang alam na nito ang tungkol sa nakaraan niya na nagkaroon siya ng unang asawa. Baka hindi nito gusto ang mga ganon. Kaya dinadaga siya at walang ibang magawa kundi busitin na lang ang babae para sa ganoong paraan ay hindi na siya mawala sa isip at sistema nito. Naging mas close sila Cloud at Marlene kaya sobrang nabuboryong si Kian. Ayaw na niyang pupuntahin pa ang kanyang pinsan sa mansyon nila at hindi niya hinahayaang makuha nito ang numero ng dalaga. Doon niya lang nalaman na makaluma na ang gamit nitong cellphone. Imbes na matawa ay nakaramdam siya ng awa. Tunay ngang may matindi itong pinagdadaanan. Tapos nagagawa niya pa itong pagalitan at pahirapan. Sigurado siyang kamumuhian na siya nito ngayon dahil sa kasamaan niya. Dahil sa sobrang guilty na naramdaman, pinapunta niya ang mismong sekretarya niya sa mall
na pagmamayari niya at pinakuha ito ng iPhone 15 Pro Max, pati ng maayos at magagandang damit. Kaya nga niya inaalam ng personal ang sukat ng katawan nito sa pamamagitan ng pagyakap sa dalaga ng basta-basta. Para na rin makachansing rito, maging mga tsinilas at mamahaling sapatos sa kabag. Sobrang galante niya kapag gusto niya talaga ang isang tao. Bihira lamang siyang mapaibig, pero kapag nahulog naman siya ay tudo-tudo siya kung magmahal. Likas na istrikto at dominante ang tikas at galawan niya sa trabaho. Pero pagdating kay Marlene, para siyang tigre na pangingaw-ngiyaw lang para magpapansin. Ibang-iba sa tunay na siya pagdating sa corporate world. Kinabukasan ay pinadala niya ang lahat sa mansyon ang mga inuutos niya. Nagulat si Marlene nang ibinigay iyon ng kanyang amo sa kanya. Ayaw niya itong tanggapin dahil katumbas noon ang sahod niya sa loob ng 15 na taon. Kaya lang maipilit ang kanyang gwapong amo. Gustuhin niya mangbiruin ito na ibibinta niya ang mga iyon ay hindi niya ginawa baka sumama lang ang loob nito. Iingatan na lang niya ang mga binigay nito para meron na siyang matinong gamit. Nagpapasalamat siya sa kanyang amo at nagulat naman siya nang hilahin siya nito paupo sa kanyang lap. Napaupo siya roon na may nanalaking mata. Hinahawakan ng kanyang amo ang baba niya at pinakatitigan siyang mabuti. Tinanong siya nito kung bakit binabaliw niya ng husto ang lalaki. Naguluhan naman siya sa tinanong nito hanggang sa halikan na siya ni Kian. Nagulat siya sa biglaang pangahalik nito. Kaya nang laki ang kanyang mga mata at bahagya itong naitulang. Pero hindi niya nagawang pakalasin ito sa halik. Mas hinatak siya ng lalaki at ginalugan ang kanyang labi. Hanggang sa ipasok nito ang kanyang dila sa loob ng kanyang bibig. Nag-init ang pisngi niya roon. Lumakas rin ang kabog ng kanyang dibdib sa sobrang kabang nararamdaman at kilig. Ginantihan niya ng halik ang iginagawad sa kanya ng kanyang amo. Kahit naguguluhan, sinong hindi magpapadala sa matamis nitong halik? Napakasuyo noon at alam mong maglalambing. Nagtagal iyon ng ilang minuto hanggang sa tumigil sila. Itatanong niya pa lang sana kung para saan ang halik nito nang magsalita ang amo niya at sinabing gusto siya nito. Natulala siya sa kanyang narinig at hindi agad na proseso ang kanyang utak ang sinabi ng kanyang amo hanggang sa ulitin iyon sa pangalawang pagkakataon. Hindi siya makapaniwalang ganon ang gagawin ng kanyang amo at aaminin ito sa kanya. Never pa siyang nagkaroon ng nobyo dahil maaga siyang namulat sa realidad ng buhay kaya hindi niya lubos maisip na may lalaking aamin sa kanya matapos siyang halikan. Hindi agad siya naniwala kaya hinalikan siya ulit ng kanyang amo. Doon lang niya napagtanto na seryoso ito. Kinilig siya ng bongga sa masuyo nitong paghalik lalo na nang ligawan siya nito. Inaman niya kasing hindi pa niya nararanasan, maligawan at magkanobyo. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa, lalo na ni Kian nang marinig niya iyon. Hindi niya naakalain na maari siyang swertehin sa oras na maging sila dahil siya ang kauna-unahan nitong nobyo. Kaya binagalan niya ang panliligaw kay Marlene hanggang sa umuo ito. Nang surpresahin niya ito nang sumakay sila sa yate na pagmamayari niya. Pinaghandaan niya iyon ng todo. Kaya naman napauo niya si Marlene sa loob ng 7 buwang panliligaw. Nalaman iyon ng kanyang pinsan at nagalit ito sa kanya. Umabot sa suntukan ang kanilang pagtatagpo. Dahil sa unang pagkakataon, ginusto ni Claude magseryoso at gusto niya talaga si Marlene. Kaya lang hinadlangan ni Kian ang pagdidikit ng puso nila at ito ang dumikit sa babae. Matapos silang magsuntukan at magsumbatan, nagkaayos rin naman sila. Dahil sa kanilang magpipinsan silang dalawa ang pinakamalapit sa isa't isa. Kaya hindi nila magawang bitawan ng isa't isa. Para silang mga baliw na nagtatawanan. Kaya binatukan sila ni Marlene dahil sa pagiging abnormal ng mga ito at pagpapakaba sa kanya. Hindi niya kasi maawat ang dalawa sa pagsusuntukan. Sa pag-aakalang wala na silang magiging problema, dumating ang ex-wife ni Kian at sinabing bumalik sa kanya ang lalaki na mariing tinanggihan nito dahil natagpuan na niya si Marlene na handang gawin lahat para sa kanya. Nakatanggap ng malakas na sampal si Marlene kay Colleen, bagay na labis na kinakulo at kinagalit niya. Pinatapon niya ang dati niyang asawa sa labas ng mansyon at sinabihang kakasuhan ito. Namuhay sila ni Marlene ng masaya, nagmamahalan at payapa. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan nyo rin ang iba pang kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel.